You know. Bagong storya muna tayo mga idol, habang naghihintay sa updates ng paborito nating si Jungwon, at kilalanin ang bago nating bida. Isang Diyos na mahilig manood ng madugong laban ang lumikha ng bagong mundo, upang mapawi ang kanyang pagkainip. Ang paglaban at pagpatay ay may gantimpala. Kung ikaw ay tamad, mamamatay ka. Pinangalanan ng Diyos ang kakaibang mundo, at nagsimulang dahan-dahang ipasok ang mga nilalang na kanyang nilikha. Tulad ng inaasahan, isa lamang ang maaaring bumalik sa nakaraan. Kailangan ba nating magkaroon ng botohan? Si Keldian, isa sa 4 na tao na nakatayo sa harap ng kristal at may hawak na gintong aklat, ay nagbulong habang tumitingin sa paligid ng kristal. Ang kristal ay isang dakilang kasangkapan na sinasabing mayroong maalamat na kapangyarihan na ipadala ang isang tao sa nakaraan. At ito ang huling pag-asa ng sangkatauhan na pumasok sa abis 50 taon na ang nakararaan at naglaho. Ako ang pupunta. Ang pinakamalakas na tao ang dapat pumunta, wika ng isang lalaki sa sulok na may malaking espada. Tumawa si Keldian sa mga salitang iyon. Kang Tae, sinuwerte ka lang at naging malakas sa pamamagitan ng pag-ipon ng mga rune at item. Mas mabuting ako na lang ang pupunta. Ang pahayag ni Keldian ay nagdulot ng tugon mula kay Ares. Keldian, kinikilala ko ang iyong talino pero maraming pagkakataon na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil sa iyong pagbibiro. Ako na lang ang pupunta. Tinitigan ni Keldian si Ares at tumawa muli. Ares, masyado kang inosente. Dahil sa mga problema sa ilalim mo, disqualified ka rin. Tumigil ang tatlong nag-aaway at tumingin sa malayo. Mukhang hindi ito ang oras para magtalo. Ang katotohanan na lumilipad na dito ang mga dragon, ay nangangahulugang ang mga puwersa na ginamit nila upang patagalin ang oras ay lahat na pinatay. Kung namatay ang mga yon, tayong 4 ang huling natitirang pag-asa ng sangkatauhan. Ang lahi ng gintong dragon ay isa sa mga pangunahing uri kahit sa abis. Si Ares ay huminga ng malalim na may pagsisisi, at nagsalita, habang nakatingin sa lalaking may itim na buhok na nakaupo sa sulok. Bagaman parang hindi pahtas, wala nang ibang paraan. Hanso, ikaw ang pupunta. Sumasang-ayon ba ang lahat? Pagkatapos ay napabuntong hininga si Hanso na may pagod na tingin. Pwede na ba akong tumigil sa pakikipaglaban? Umiling si Hanso. 50 taon mula nang magsimula ang dakilang digmaan sa pagitan ng mga orihinal na lahi na dinala sa abis. Ang mga nakaligtas ay kailangang lumaban ng mahigpit araw-araw sa loob ng 50 taon upang mabuhay. Masyado na akong matagal na lumalaban. Umiling si Hanso na parang ayos lang na mamatay na lang. Ngunit ang ulo ni Ares ay umiling na may matibay na mukha. Ikaw ang kailangan pumunta. Ang 4 na tao rito kasama siya ay nakarating dito dahil sila ang pinakakahanga-hanga sa 7 bilyong tao. May kumpiyansa silang magiging mas mahusay sila kung babalik sila sa nakaraan, at upang gawin yon kailangan nila ng isa pang pagkakataon. Ngunit alam ng lahat sa loob nila, siya ang kailangan pumunta. Ang mga namumunong uri ng abis ay napakalakas na kahit na bumalik sila sa nakaraan, ay wala silang ganap na katiyakan na mananalo laban sa kanila. Gayunpaman, nagsimula siya ng 20 taon pagkatapos nila, ngunit tumayo siya ng katumbas nila. Kung napalago niya ang kanyang natatanging potensyal ng kaunti pang mas maaga, hindi 5 taon na ang nakaraan, hindi sana sila napilitang umatras ng ganito kalayo. Tiningnan ni Hanso ang 3, at pagkatapos ay nagsalita. Magsabi ng kahit ano, dapat ko man lang marinig ang huling mga salita ng aking mga kaibigan. Habang pinagmamasdan ni Hanso ang 3 na may nakalulungkot na tingin, unang nagsalita si Kang Tae. Ikaw. Kung mayroon kang pagkakataon na makuha ang aking mga rune at item, kunin mo lahat at gamitin. Ha? Hindi ko ba ibibigay ang mga yon sa sarili ko sa nakaraan? Tanong ni Hanso na may nagulat na mukha. Ang kanyang mga item at rune ay napakahalaga hanggang sa tawagin siyang tagapaglikha ng tadhana. Hanggang sa puntong nagkaroon ng malaking problema sa pagitan nila. Mas mabuti na ikaw ang gumamit ng mga yon sa halip na ako. Kung gagawa ka ng isang bagay, gawin mo ito ng tama. Tumango si Hanso sa mga salitang iyon. Nang papunta na sila sa kristal para papasukin si Hanso, sa taas naman ay nakadungaw ang isang napakalaking dragon. Sinabihan naman sila ni Keldian na huwag magpa-distract at suportahan na lang siya na pigilan ito.
Nakipagpalit si Keljan kina Ares at Kangtae para pigilan ang dragon na pumasok. Habang lulusob na ang napakaraming dragon, ay una nang sumugod si Ares, at ipinakita ang napakalakas niyang skill. Pagkatapos nito, ay nakipagpalit naman siya kay Kangtae, wala namang atubili na nakipagpalit ito sa kanya. Inihampas nito ang napakalaki niyang espada at nagdulot ng kamatayan ng ilang mga dragon, pero sa huli, ay hindi pa rin ito sapat. Sinabihan naman ni Keljan si Hanzo na huwag nang sumali sa laban, sapagkat sira-sira na ang kanyang sandata, at mag-focus na lang sa kristal. Biglang sinabi ni Ares kay Hanzo na mag-focus, at may pahabol pang tugon, huwag mong palayasin ang mga taong lumalapit sa iyo, dahil lang nakakaabala at alagaan mo sila. Susubukan ko. O sige na, ililigtas mo ang sangkatauhan, hindi ba? Isipin mo kung gaano kakagaling. Pakinggan mo ang leader. Tinalikuran ni Hanzo ang nagbuntong hiningang si Ares, at tinanong si Keljan sa huli, Keljan, paano naman ikaw? O nga pala, wala akong kumpiyansa na gamitin ang aking utak gaya mo. Wala akong kumpiyansa na kolektahin lahat ng mga kasanayan mo. Sumagot si Keljan na may malamig na mukha, wala akong gaanong hinihiling. Kung babalik ka sa nakaraan, alisin mo ang mga ipis na magiging sanhilang ng kapahamakan sa dakilang digmaan. At ang Light Monarch na yon, patayin mo siya. Iyon ang aking hiling. Tumango si Hanzo at ngumiti si Keljan na may kasiyahan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang aklat at nagsimulang bumigkas ng mga salita. Pagkatapos, isang nagniningning na liwanag ang sumiklab mula sa kristal at pinalibutan si Hanzo habang siya ay naglaho kasama ng liwanag. Mabilis na nagbalik ang 5 senses ni Hanzo na tila nagyelo mula sa liwanag. Nagtagumpay ito, pero bakit parang sumasakit ang ulo ko ng ganito? Alam niya sa kanyang loob na talagang nakabalik siya sa nakaraan. Pinagpag ni Hanzo ang sakit ng ulo at sinimulan suriin ang kanyang paligid. Kailan ba ako bumalik? Kailangan niyang malaman kung kailan eksakto siya bumalik sa nakaraan. Dahil kung huli na siyang nakabalik, walang kwenta ang pagbalik sa nakaraan. Isang magulong sitwasyon ang nagsimulang pumapasok kay Hanzo sa pamamagitan ng kanyang 5 pandama. Ano to? Ano ang lugar na to? Diyos ko, prank ba to? Mga daan-daang tao ang sumisigaw sa paligid. Ang paligid ay kahawig ng Gangnam Train Station, ngunit napakalayo nito. Ang Hyundai Building ay nakatayo pa rin, ngunit lahat ng salamin ay basag at may mga kakaibang baging at puno na tumutubo kahit saan. Isang eksena na parang lumipas na ang 10 taon matapos ang isang malawakang digmaang nuklear. Alam ni Hanzo kung kailan siya bumalik batay dito. Ito ang unang sandali nang kami ay dinala sa ibang dimensyon. Ang taon ng kanyang kapanganakan ay medyo kakaiba. Ito ang taon na nagsimulang dukutin ang mga tao sa buong mundo. Sa una ay 100 lamang sa bawat oras at lumaki ang bilang nito habang lumilipas ang panahon. At noong siya ay 20 taong gulang, siya rin ay nawala sa tunay na mundo. Noon lang nalaman ni Hanzo kung saan napunta ang mga nawawalang tao. Isang midway area na nilikha habang nilalamon ng Abyss ang ibang dimensyon. Ang lugar na ito ay may maraming halimaw na gumagala dahil sa impluwensya ng Abyss, at may mga taong may kapangyarihan na dumating dito bago pa sila na naggagala rin. Pagkatapos ng 5 taon, lahat ng tao mula sa tunay na dimensyon ay ililipat sa Otherworld at pagkatapos ay magbubukas ang passage na nag-uugnay sa Otherworld at sa Abyss, kasama ng Great War sa pagitan nila at ng mga naninirahan sa Abyss. Sa madaling salita, ang 25 taon bago iyon ay parang tutorial. Sinimulan ni Hanzo na suriin ang kondisyon ng kanyang katawan matapos maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil hindi ka makakagalaw hanggang lumabas ang fairy at simulan ang pangunahing tutorial. Magandang mag-warm up bago iyon. Tulad ng inaasahan. Lahat ng mga kasanayan na alam niya at ang mga rune na napuno ng kanyang katawan ay nawala lahat. Well, makokolekta ko naman sila lahat. Sa anumang paraan, narito na ito ngayon. Habang nagpasya si Hanzo, may bumagsak mula sa langit. Narito na. Tinitigan ni Hanzo ang nilalang na lumitaw. Ang fairy na kasinlaki ng palad ay tumingin sa mga tao sa paligid at nagsalita ng may matamis na boses. Hello sa inyong lahat. Ako ay isang tagapagtulong dito upang matulungan kayong makamit ang mabilis na progreso. Malinaw na alam ni Hanzo ang ibig sabihin ng demonyong duwende na mabilis na progreso at napailing.
Mukhang gusto nitong makita kaming mag-away na agad. Habang lumitaw ang fairy at kumalat ang kakaibang aura, unti-unting kumalma ang tila hindi mapigilang sitwasyon. Ang fairy ay isang napakakwelang nilalang kahit sa ganitong kakaibang lugar. Ang umingiting fairy ay tumingin sa paligid habang kumikilos at binuksan ang kanyang bibig. Una sa lahat, tinatanggap ko kayo sa Otherworld. Binibigyan ko kayo ngayon ng isang kahangahangang pagkakataon. Sandali. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang Otherworld? Tinitigan ng fairy ang lalaking nagtapon ng tanong pagkatapos ay hindi pinansin ang lalaki habang ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Sa lugar na ito ay binibigyan kayo ng walang hanggang kalayaan. Kahit ano ang gawin nyo, walang magpaparusa sa inyo. Ang lahat ng mga patakaran na sinusunod nyo ay wala dito. At hindi lamang iyon. Hindi natin maaaring tawaging isang pagkakataon iyon. Kayo ay wala ng pisikal na limitasyon ng nakaraan. Kayo ay maaaring maging malakas ng walang hanggan depende sa kung ano ang inyong ginagawa. Parang isang bayani mula sa pelikula. Habang ang fairy ay tumitingin sa mga nalilito na tao, ang kanyang ngiti ay hindi nawawala habang binubuksan ang kanyang bibig muli. Ipapakita ko sa inyo ang mabilis na demonstrasyon. Dumating ako rito upang pabilisin ang progreso. Itinuturo ng fairy ang kanyang daliri sa lalaking unang nagsalita dito. At mula sa manipis at maselang mga daliri, lumabas ang isang liwanag na sinag at tumagos sa puso ng lalaki. Ayaw ko sa mga taong masalita. At sa sandaling yon, napagtanto ng lahat na ang bagong kapaligiran ay hindi paborable sa kanila. Napakabuti. Ipagpatuloy natin. At pagkatapos, ang fairy ay lumipad papunta sa bangkay ng lalaki. At pagkatapos, may kakaibang nangyari. Sa itaas ng katawan ng lalaki, lumitaw ang isang translucent at kumikinang na simbolo na kasing laki ng kamay. Kinuha ng fairy ang simbolo at nagsalita. Ito ay isang rune. Ang bawat nabubuhay na organismo o kahit ano pa, kung papatayin nyo ito ay lalabas na ganito. Bagaman random kung ano ang lalabas. Ang fairy, na nagsabi ng isang nakakatakot na bagay na parang wala lang, ay tumingin sa paligid habang ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Tingnan natin. Ito ay nagpapabuti sa lakas ng mga kalamnan. Sino ang dapat kong bigyan nito? Lahat ay nag-alinlangan. Dahil baka mapunta sila sa parehong sitwasyon tulad ng bangkay kung kumilos sila. Sa puntong iyon, itinaas ni Hanso ang kanyang kamay. Ang isang rune ay nagbibigay ng napakalaking tulong sa simula. At bukod pa rito, walang panganib na kasama. Walang dahilan upang hindi itaas ang kanyang kamay. Tinitigan ng fairy si Hanso at nagpakita ng kasiyahan. Napakabuti. Ang determinadong pagkilos na iyon. Ilagay ito sa tuktok ng iyong kamay. At pagkatapos, ang rune ay nasipsip sa kanyang katawan. Sa labas ay walang gaanong pagkakaiba. Ngunit tinitigan ng fairy si Hanso na may ngiti. Hindi ba't kahanga-hanga? Ang mga rune ay sumisira sa mga batas. Ang iyong mga kalamnan ay kaya lamang magbuhat ng 117 kilo sa siyensya, ngunit ito ay nadagdagan sa 122 kilo. Habang nagpapakita ng walang pakialam na mukha si Hanso, parang naasiwa ang fairy, tumalikod at ipinagpatuloy ang kanyang kwento. Medyo bland ang reaksyon. Gayunpaman, maraming iba't ibang kakayahan ang maaaring itaas at maraming rune para doon. At sa mga yon ay may mga espesyal na kakayahan na ang siyensya na pinaglaruan nyo ay hindi maipapaliwanag. Tingnan natin, mabuti na magpakita ng isa pang beses. Pagkatapos, ang fairy ay tumingin sa paligid. Lahat ay natakot at nagkurapot mula sa ekspresyon ng paghahanap ng biktima. Ang fairy ay nagkibit balikat habang lumilingalinga sa paligid. Tigilan na natin. Dahil gusto ko ang bilang na 100. Tandaan nyo yan. Walang masama sa anumang rune na nagpapataas ng kahit ano. Kung gusto nyong maging malakas mula ngayon, kailangan nyong mag-ipon ng maraming rune. Hindi lalakas ang mga kalamnan nyo kahit gaano pa kayo mag-push-ups. Sa mga salitang iyon, nagsimulang magtinginan ang lahat at dahan-dahang umatras. Kung mapapatay sila, may lalabas na rune at kung sino man ang makakuha nito ay magiging mas malakas. Dahil maiisip nila kung ano ang maaaring mangyari sa pinakamasamang sitwasyon. Ang fairy ay nasiyahan sa kakaibang atmosphere, habang ito ay ngumiti ng kontento at nagsimulang magsalita.
Kung hawakan nyo ang kanang tenga nyo, makikita nyo kung anong mga rune ang meron kayo. Tila gusto ng mga tao ang mga bagay na may numero, kaya para magbigay ng determinasyon, ipinatupad namin ito 15 taon na ang nakakaraan. Kailangan nyong malaman na ang karaniwang tao ay may 10. Nadagdagan ng isa ang lakas ko. Ngunit lahat ay ganito sa simula. Habang nangangaso at nangungulekta ng rune, madadagdagan ang kanilang mana, mahika, pisikal na depensa, at resistensya sa mahika. Kahit na ang hinuhuli ay mga tao o hayop, hinawakan ng diwata ang kanyang puwitan habang nagsasalita. At pagkatapos, nagsimulang hawakan ng mga tao ang kanilang puwitan nang walang pag-iisip. May isang bagay doon. Nakita nila kung ano ang lumabas sa kanilang mga bulsa, at ang kanilang mga mukha ay namutla. Isang matalim na punyal, na wala bago sila dumating dito, ang lumabas sa kanilang mga bulsa. Ang diwata ay tumawa habang pinapanood ito. Kailangan nyo yan para may magawa kayo. Kalimutan ang nakaraan at kunin ang pagkakataong ibinigay sa inyo. Ang tutorial na ginawa ko ay magsisimula na ngayon, kaya good luck. Nawala ang diwata sa isang butas na biglang lumitaw. Nang nawala ang diwata, nagsimulang magbulong-bulungan ang mga tao. Isang tutorial. Habang lahat ay tensyonado sa mga salita ng nilalang na tumusok sa puso ng isang tao, isang tunog ang narinig mula sa kung saan. Habang lahat ay alerto, tumingin sila sa pinagmulan ng ingay. Maliliit na birding halimaw na may baluktot na hitsura,